Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats for today's vlog po guys. Ayan, meron po si Papa Beats project ngayon. Welcome! Happy weekend po guys. Ayan, hindi po tayo talaga hindi talaga kung maiwasan, hindi tayo makagising ng umaga. Nasasanay na po tayo. Sana hindi tayo gigising ngayon ng umaga dahil walang pasok. Pero ayan, nakakagising pa rin po tayo. Alas 6 pa lang yung oras. Ayan si Papa Beats, ginagawa na po niya yung project niya na 2 ring para dito sa barangay. Inumpisan niya na po yan kahapon hanggang sa gabi kasi makapal yung steel bar. Matigas po siyang i-bend. Ayan, matigas po siyang i-bend kasi makapal. Size 16? Size 16 po to. Tapos, yung ginawa niyang binderan, yung lock ng namin, gate. Ayan po yung ginawa niya. Ayan. 2 ring yung ginagawa ni Papa Beats para po dito sa barangay na to. Dahil ngayong December daw, meron pong magaganap na paliga. So, si Papa Beach yung naisipan nilang maggawa ng ng ring. Kasi meron pong nagpagawa noon dito, siguro nakita. Kaya yun, siya po yung pinuntahan dito na maggawa ng ring dahil nagandahan po sila sa gawa ni Papa Beach. Hello guys, ito ang yung kahapon na ginawa ko. Ngayon, tatapusin ko ito kasi nila doon. Kinakailangan. Siyempre, sasagutin ko lang po yung nag-comment dyan na si Papa Beach daw magaling lang po daw gumawa ng sa ibang tao at sa may bayad. Siyempre naman po, magpapabayad siya dahil yung kuryente binabayaran namin. Tapos yung welding rod binibili din. Hindi po yan libre sa tindahan. Talagang magpapabayad siya. Dahil kung yan talaga yung niya, source income. Nandun po kami sa Tacloban, yung may nagpapagawa, nagpapa-welding, may nagpapaayos ng jeep, nagpapa-repair, siyempre magpapabayad. Hindi na pwede ngayon ang libre-libre dahil mahal ng bilihin. Bigas na bigas nga mahal na. Kaya talagang magpapabayad yan si Papa Beats. Hindi yan sasabihin na tamad siya dahil nakaupo lang. Siyempre hindi naman po ni Papa Beats yung trabaho dito sa bahay. Kaya lang po minsan nga tutulong ka Papa Beats para hindi ka aanuhin ni Ma'am Sinaida na lamon ka daw lang ng lamon. Ganun ba? Oo, kasi siguro na si Ma'am Sinaida sa'yo dahil siya yata yung nagpapakain sa'yo. Na naapektuhan po siya na palagi kang nakikita sa vlog ko na nakaupo. Ganon, Papa Beats. Sana pag mag-vlog ako, sumayaw-sayaw ka naman at tatambling. Di ba, Papa Beats? Mamaya, tatambling ako. Kasi pag nakikita ni Ma'am Sinaida po sa vlog ko, si Papa Beats nakaupo lang. Kaya yun, para siyang naapektuhan dahil, yun nga, sabi niya pa, tamad daw si Papa Beats, lamon ng lamon. Siyempre, lalamon siya kasi oras ng Pagkain yan. pagkain. Pag hindi tayo kumain, patay. Ay. Hindi mo na ka makikita sa vlog. Ma'am Sinaida, kung namura man kita noon, kasi nasakitan kasi ako sa sinabi mo sa akin. Kaya, sorry. Kung halimbawa, kung ano ang nakalita ko sa'yo, ako mismo magsorry. Sorry, Ma'am Sinaida. Ganyan ang
Kasi, siyempre, tao lang tayo. Nasasalitan din tayo na pagsalitaan ng ganyan ba? Kahit ikaw, tingnan mo, nagalit ka sa akin, nagsalita ako sa iyo, nireply kita. Kaya hindi tayo kaya, Sinayda, sana patawarin mo ako para naman madagdagan yung viewers namin. Sinayda, sorry na. Tahan na, sana. Magtatrabaho na lang ako. Hindi, ibig sabihin ni Papa Bets, Ma'am Sinayda, may dahilan naman po daw na namura ka. Kasi yun nga, sabi Papa Bets, tao lang siya. Tingnan nyo, ang kapal-kapal niyan, yung ginagawa niyang ring, kapal ng bar. Siya yung pinapagtrabaho dahil yung binigyan ng trabaho diyan sa ring hindi kaya. Yan, Ma'am Sinayda. Nationwide na yan, nag-a-apologize si Papa Bets dahil sa pag napanood po yung vlog ko na to, marami pong makakapanood, kaya masasabi nating yung termino ni Raffy Tulfo na nationwide po siya nag-apologize sa'yo. Tao lang, sabi nga ni Papa Bets. Siguro nagkaano lang po yun, nagkataon, nabasa niya yung comment niya na medyo mainit yung ulo, kaya ayun na nakapagsalita po siya ng ganun. Dalawang piraso yan na na ginagawa ni Papa. Yan, lumasik. Agoy, kung nasa doyan pa sila kuan siya at Chrislyn. Yan, yung mga bulilit, gising na, hindi rin talagang maaga pang nagising. Sabi ko sa kanila, matulog muna dahil walang klase. Matulog muna, magmuni-muni sa higaan. Yan, hindi magpapigil. Hindi magpapigil yung diri, hindi. Hi. Siya. Come here, Siya. Say hi. Ka-viewers. Ano yun? Sabi mo? Hello? Sabi mo, hello po daw mga ka-viewers. Good morning. Happy weekend. Ayan, gising na po sila. Tapos na po silang magligpit sa pinagtulugan nila. Kasi sabi ko, magligpit kayo dyan. Pero, ayusin ko pa rin yan. Dahil, hindi nasa maayos. Hindi katulad sa pag-ayos ko. Ang importante po is nakaligpit. Nakaligpit na po sila. Nakakaano po yung ng welding rod. Chill yung araw natin ngayon dahil nakapaglaba po tayo kagabi. Gabi na po tayo natapos. Kaya chill yung natin ngayon, yung araw. Wala tayong masyadong labahan kasi mga bihisan lang po nila ngayon yung magiging labahan ko. At saka yung gagawin ko na lang dyan, ilalabas ko para pumaarawan. Yan, nagkakape muna tayo. Tapos itong dalawa, pag na kayo doon. Pag Milo na. Lalabas po tayo ng mga nilanghan para pumainitan at saka matuyo agad. Matuyo.
Matuyo, matuyo. Matuyo po. Matuyo. Ang sarap ng feeling po pag gumigising ka na walang gaano masyadong ginagawa. Kaya minsan naisip ko talaga na yung gawain ko i-advance ko na lang para pagka kinabukasan relax po tayo. Kaya ayan, nood muna tayo kay Papa Bits habang naggagawa po siya sa project niya. Hi! Idol! Basta kayo? Malapit na pong matapos yung ginagawa ni Papa Bits. Yan, sinusulid na lang po yung pag-welding. Tapos, paglagay ng brace. Tapos sasandiran para makinis yung gawa. At saka kinukuha na po kasi ikakabit na po doon sa board. Board ba? Ito pala yung yung finished product ko na ring. Ito, sinandiran ko. Tsaka bubutan ako dito para sa bolt doon sa tayo doon sa sa board niya. Dito butas 4. Tapos i-deliver natin to kasi sinusukatan nila doon ang ring kasi yung angular dito na kung saan tatama, kung saan ba niya ilalagay dito yung tubo para paglagay ng bolt and nut pati yung bridge niya na angular tama doon. Kaya guys, butasan muna natin para mano natin. Watch and learn. Huwag kayong mag-ano dyan ha, magkiwa-kiwa. Huwag pipikit. Oy, nood ka! Yung idol daw niya, manood. At saka sasamahan natin si Papa Bits maghatid ng ring. Dahil nandoon sa kabila. Para maano na nila doon. Na Kabit. kabit. At magamit. Para sa isang board. Para mapraktisan na ni pare ko eh. Yung isa, mamaya naman kasi ayan. Yung isa, Tanghali na. pag ano na lang yan. Yan, matibay po yung gawa ni Papa Bits na ring. At saka mabigat. Hindi lang basta-basta. Uy, pati kung ito mabubuo. Ito, siminto. Yan, tulong tayo sa sa paghawak. Kasi ayaw maanuhan ng barina. Okay na? Ito guys, tapos na, deliver ko muna para masukatan nila doon sa board. Hinihingal si Papa Bits sa pagbabarina dahil matigas. Humihingi po ng tubig. Ah. Hindi rin na bossing. Hindi na busing daw. Yan, hindi na busing. Basta yung short ni Papa Bits. Ganyan po siya pag nagtatrabaho talaga. Yung pawis niya nagsisilabasan. Din yung niya, yung suot nagiging beautiful po.
Tika muna kay naliligo yung dalawa. Humihingi ng tuwalya. Oh, pagpunas na kamo. Magdi-deliver ani kami Tringhas, Creslencia. Ihatid namin muna yung ring. Lininisan na ni Papa Beach yung pinagtrabahuan niya. Ayan, namumunas po siya dahil dami po siyang pawis na nagsilabasan. 2 t-shirt na po yung nabasa. Kasi sobrang init po. Ayan, tapos na naman po yung isang ring. Hintayin na lang po yan kung sino po yung kumuha dito. Sobrang init, sobrang init. At tayo din is mahihiga muna saglit. Mamaya-maya na po tayo maligo. Tulog yung dalawa. Mainit. O pumapasok po yung yung init sa labas pumapasok sa amin. 2 electric pan na po yung gamit namin, mainit pa rin yan. Sa taas, sa baba, mainit pa rin. Yan, yung dalawa pinatulog ko. Ayan, gising na po sila. Tapos nagluto po tayo ng popcorn. Snack nila. Samantalang si Papa Beach, snack naman po yung nilagang itlog. At katapos lang natin maligo. Ayan, snack muna sila. Snack po tayo, guys. Popcorn lang muna yung yung snack nila. Hello, mga viewers. Snack po tayo. Ang lag namin kanina may balasahan. Si Bibel Leticia andoon po. Doon pa shout out ni Mama Lak kay Ila at Geneva. Kagigising lang. Snack. Yan po guys. Snack din po kami ni Papa Beach ng popcorn. Oh, snack kayo, snack. Oh, guys. Bagong ligo din si Papa Beach. Natapos din yung project niya. Pero hindi pa hinatid. Kasi pupuntahan na lang po. Nakabit na po yung isang ring daw doon, sabi ni Sansan, at may naglalaro na daw. Yung isa nandito pa, pero tapos na. Ayan. Pinagpapawisan po tayo kahit tapos pa lang tayong maligo. Lalong lumalabas po yung pawis natin. Bagong ligo nga, pero yung pawis nagsisilabasan. Yan, hapon na. Isipin na naman po kung ano yung hapunan. Nala mo ko ng kamatis sa sibuyas. Sabi ni Papa Beach, ano na lang daw yung ulam namin. Itlog na merong kamatis at sibuyas. Wala nga kaming kamatis dito, sibuyas lang. I-try nga natin isugba yung ang itlog. Ay, Ha? Nakakaon ito. Ay, parang barbecue ba? Nakatikim naman ako ng barbecue itlog doon sa Aurelio Cebu, doon sa pinag-aralan noon ni Jing.
Doon po ako nakakita ng itlog na binarbecue. Masarap din naman. Linuto na siya pero tinutuhog sa stick. Tapos parang iniihaw yun. Parang barbecue na din. Nilalagyan ng sauce. Masarap din. Katulad nung adobong itlog na niluto ni Jing. Pagpunta dito, nakita ko na din yun, adobong itlog na doon sa nasorbi po ni Pugong Biyahero. 3 magkapatid po na nasa bukid sila, tapos naabutan po ni Pugong Biyahero na nagluluto ng itlog na inadobo. Natawa po si Pugong Biyahero dahil first time din po niyang malaman na pwede palang adobohin yung itlog ng manok. Kahit naman po anong lutuin, basta makakain. Wala naman po yung diferensya. Kakanta na yung dalawa doon sa loob. Ano-anuhan po sila, titiro-tichiran. Ano pa, Bits? Napagod ka? Parang naano yung ko? Naano yung kamay niya? Parang Na-exercise po yung kamay niya. Na-exercise. Nano? Numaga? Wala. Naano yung mga ugat? nabinat yung Yung mga daliri niya nabinat. kamay ko. Kasi Kapok-pok na ng steel bar na yan, makapal. Biruin mo 16 mm. Makapal yan, mahirap yan i-circle. i-bend. Lalo na kung walang bindiran, mahirap. Kaya yung ginawang binder ni Papa Bits, yung gate nga. Kasi doon sa Tacloban, meron po siyang ginawa pong bindiran doon. Na lahat gamit po sa wielding, pag-assemble ng kung ano-ano, paggagawa ng mga design. Oh. Design sa mga kuan, halimbawa sa gate, mga design ba. Ako lang ang gumagawa na pagbe-bend, paano i-bend. Ako na lang ng pattern ba. Para pag naggawa, isa lang ang pattern. Hindi na palipat-lipat ang iba-iba ang pattern. Noon na mamakyawan po si Papa Bits, gumagawa po siya ng mga window gate, mga grills tapos gate, tas may mga design. Kahit naman na kasi yung una, yung talagang yung trabaho ko. Yung skill niya, Yung skill ko talaga, yung paggawa ng mga, 'di ba noon uso yung 4x4 na jeep, saka standard na jeep. Yun ang ko, master noon. Saka yan. Pumasok din ako sa diyan ako pumasok sa BMW. Nagpakyaw. Nangontrata ako diyan. Kami yung kapatid ko si Jerry. Nangontrata kami diyan. Bawat noon pa 1986, 85, Oo. 86. Pa lang noon, barato pala yung yung Mura daw. yung paggawa ng yung Malaginya na pampasaheros, saka BMW na mga kuan. Ano to, mga takpruda? Oo, noon yung yung mga 12-seater na kuan, Malaginya, ganyan ang ko noon. Binabadi po yan ni Papa Bits. Naggagawa po siya.
Natuto lang ako dyan sa ano ko, sa papa ko kasi ako lagi ang kasama. Kaya inano ko na lang yung nag-ano lang ako kay papa. Parang yan po yung namana ni Papa Bits sa papa niya. Yung welder, isang welder. Ngayon naman, yung nagmamana po sa kanya, si Pix. Si Rila Pero naman si Pex. Ano? hindi naman si Pix lang yung marunong mag-welding. Alam naman po ni Ronald at saka ni Japon, pero Lahat naman ng mga anak ko marunong mag-welding. pero ang linya talaga ni Japon, yung plumber. Plumber? Plumber. Plumber. Yun po yung linya ni Japon. Tapos si Ronald naman, halo-halo lang. Pwede siyang Mag-waiter. waiter, mag-welding, tas yung magkumpuni ng mga sirang TV. mga radyo, yung hindi pa sira na At sira, saka, marunong din magluto yan. na marunong si Ronald mangumpuni ng mga sirang gamit. Yun lang talaga walang naisusuporta sa mga skill. Lahat po ng ng mga anak namin meron po sila kada skill. Wala po tayong maisuporta po sa kanila. Tulad si Ate Sixi, mga luto-luto sa akin din nagmana. Pero yung mga cake, hindi ko na po yan alam dahil yung trinabahoan namin, siya po yung nakatuka doon sa paggawa ng mga cookies, cake, ganun. Kaya natuto siya masyado. Pero kahit hindi po pa siya pumapasok doon, alam na po niya. Nakakagawa nga po si Ate Sixi ng cake sa kasirola lang po niya niluluto. Walang oven. Iwan ko kung paano naluto niya yun. Basta nakagawa po siya. Si Rosan naman yung mga kakanin. Diyan po magaling din si Rosan. Naaalala ko po noon nang mamamakew po si Papa Bits, maliit pa yung mga anak namin. Minsan pinapasama ko ni Papa Bits. Helper niya po, taga-putol ng steel bar. Ako po yung taga-putol, kasama po ako ni Papa Bits doon sa trabahoan niya kasi mahirap po maghanap ng helper na hindi ka sigurado na tutulong. Kaya ako po yung niya, sinasama, tas ako po yung taga-putol ng ng steel bar. Tapos pag nagwi-welding, ako yung taghawak na pati po ako nawi-welding. Yan, meron po ako niyan piklat sa welding. Sa welding rod po napasok. Basta marami po akong paso-paso sa sa welding rod kasi yung pag welding, 'di ba, yung apoy nagsisiltalsikan. Yun. Napapasok po tayo. Tapos yung suot ni Papa Bits na jogging pants na pinaka-uniform, butas-butas po 'yan pag natatapos na yung trabaho. Kasi yung spark ng welding rod, yan? Apoy yan na Apoy. yung bakal ba? Apoy yan. Pag natalsik dito, butas ka agad yan. Tapos delikado po pag tumalsik na masuot po sa t-shirt. Talagang mapapatalon ka. Pati yung pagsasander kasi yung apoy nagsisipag talsikan. Yun, natatakot po ako pag na po siya, nagwi-welding, nagsasander. Hindi na po ako sumusunod sa kanya humawak. Naghahanap na lang po siya kung sino ang hawak doon sa wini-weldingan niya. Basta ako yung maglalagari sa sa welding rod. Sa steel bar. Ako yung taga lagari. Minsan madami yun. Yung mga ko dito, mga braso nagsisisakitan po. Para na rin akong welder noon.
Kaya ayun, sisilaki na sila Japon, Rilan, Ronald. Sila na po yung inano ni Papa Pits, pinapasama minsan sa trabaho niya. Pero yung naano talaga si Rilan kasi yung si Pix, siya po yung interesado kasi nagkaroon na po siya ng pamilya noon. Nauna naman po siya nagkapamilya kay Japon at saka Ronald. Siya po yung porsigidong sumama sa papa niya. Kaya nahanas po si Pix. Kaya marami din siyang pong alam sa pagwi-welder kung ano-ano po yung Marami din alam yan. Mag-electrician, marunong din yan. marunong din yan. Yung pag-instalasyon sa bahay, marunong yan. Mag-electrician, marunong din. Kasi pag pumapasok ka ng isang kumpanya, hindi lang welder yung ginaganapan mo. Kinakailangan marunong ka din sa electrician. Kasi meron po siyang napasukan na silang dalawa magkasama. Dalawang kumpanya, mga inchik yung may-ari. Ang ending, ay nako, nag-inchik din.